Yeah, John 15 verse 7, ano pong sabi doon? If you abide in me, and my words abide in you, ask anything, and it will be given unto you. Ask whatever you wish, and it will be done to you. Hilingin mo raw ang iyong mga ibigan, at yan ay mangyayari sa iyo. Yan ay ipagkakaloob sa iyo ng ating Panginoon. Hello? Wow! High-tech yun! Hello! Ayan! Ibig sabihin, gising tayo. Handa tayo sumunod sa Panginoon? Amen! Amen! Palakpakan po natin si Jesus. Glory to God! Glory to God! So, in order for us to be blessed and to multiply, number one, mahalaga ay tayo po ay sumunod sa ating Panginoon ng buong puso. Buong puso. Well, in fact, gusto kong doon tayo umikot. Doon sa tinatawag na pagsunod. Ano ba ang nagagawa ng pagsunod? Pag tayo sumunod sa Panginoon, ano ba ang nagagawa niyan? Ano ba ang nagagawa ng pagsunod sa Diyos? Kasi yung verse 1 ng Deuteronomy chapter 28, eh sinabi doon na if you fully obey the Lord your God. Well, in fact, ang Deuteronomy po, ang tawag dyan ay second law. Ang Deuteronomy, ang ibig sabihin niyan, reiteration. Sabihin po natin, reiteration. Ano po sa Tagalog ang reiteration? Pag-uulit. Ayan. Ano po? Pagsuso. Ayan. Kumbaga, nire-reiterate mo, kumbaga, binibigyan mo ng emphasis. Sinabi mo na, para mga nanay, yung mga nanay, sasabihin ng mga anak, sasabi lang ni nanay, sinabi na naman. Di ba ganon? Ang mga nanay natin? Kasi gusto ng mga nanay natin na talagang maunawaan natin yung kanilang ipinag-uutos. Kaya minsan paulit-ulit ang mga nanay. Ano nga ang mga nanay? Gayot din minsan ang mga tatay, di ba? Minsan naman, hindi tayo maintindihan ng ating mga anak. Sabi ng mga anak, si nanay para sa naplaka. Di ba? Paulit-ulit ika. Ay si Moses o paulit-ulit din. Si Lord nga ho, paulit-ulit. Minsan nga ho, alam nyo, lalo na sa New Testament, maraming beses sinasabi, verily, verily, I say unto you. Ibig sabihin, binibigyan ng emphasis yun. Dahil mahalaga. Ito pong Deuteronomy, ang ibig sabihin po niyan, reiteration, pag-uulit, pagbibigay ng importansya doon sa kanyang mga sinabing batas. Kaya inuulit. Well, in fact, nung sinabi ko ang Deuteronomy, malapit na sila sa lupang pangako. Natatanawan na nila po ang lupang pangako. Ako po ay naniniwala, malakas na malakas po ang aking pananampalataya na yung lupang pangako ng JIA Pagsanghan ay natatanawan nyo na. Natatanawan nyo na. Ay ito pong Deuteronomy kasi, nung sinabi uli ni Moses yung reiteration na ito, patungkol sa mga batas ng Panginoon, nandun po sila sa Mount Moab. Ay yung Mount Moab, overlooking na po ang Promised Land. At ipinatanaw nga sa kanya yun ni Moses. Pinatanaw ng Panginoon kay Moses ang Promised Land na yun. So doon niya inulit yung mga batas. Tingnan niyo po yung Deuteronomy chapter 8 para makita natin. Verse 2. Verse 2. Ano po sabi rito? Deuteronomy chapter 8 verse 2 and 3. Remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years to humble you and to test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands. He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your fathers had known, to teach you that
man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Okay, sinabi yung Matthew 4:4. Saan nyo makikita ang Matthew 4:4? Deuteronomy chapter 8 verse 3. Okay. Ngayon, bakit ko po ito binanggit? Yung verse 2, sinabi doon, tandaan ninyo sabi ni Moses, alalahanin ninyo na kayo ay sinamahan ng Diyos sa loob ng 40 taon. Ibig sabihin, yung 40 taon, nangyari na nung sinasabi ito ni Moses. And they are about to cross the Jordan River that time. Hello! Kaya nung sila po'y nasa Mount Moab, ang sabi ng Panginoon, tawagin mo na ang papalit sa'yo, ang hahalili sa'yo. Kasi dapat mayroong successor. At ang kanyang naging successor that time ay sino? Si Joshua. They were about to cross the Jordan River that time. Ipinaalala na ulit, tinipon niya yung lahat ng mga Israelites. Malapit na kayo mag-cross sa Jordan River. At yan na talaga ang promised land. Yan na talaga, malapit na! Sabihin niyo sa inyong katabi, malapit na yung promised land. Malapit na ang blessing ng Panginoon sa iyong buhay. Malapit mo na maranasan ang blessing ng Panginoon. Kinukonfess ko natin. Sabihin ko sa iyong katabi, kapatid, malapit na ibigay sa iyo ng Panginoon ang kanyang biyaya at pagpapala. Ayan. Malapit na. Approve Kasi ang Deuteronomy po ay talagang reiteration na kasi malapit na makuha yung blessing. Ang ibig sabihin po nito, ang pinapasabi po ng Panginoon sa JIL Pagsanghan, mga kapatid, malapit nyo na makuha ang inyong blessing. Nananalangin ba kayo? Nananalangin po kayo? Dahil nananalangin kayo, ibibigay na ng Panginoon ang inyong promised land. Ang inyong blessing. Amen? Palakpakan po natin si Jesus. Glory to God. So, ang sinasabi ng Panginoon, obedience. Pag sumunod ka, number 1, God will surely bless us and our family. Provision in times of crisis ay ibibigay ng ating Panginoon. So yun po ang nais ng Diyos na mangyari. God will bless us and our family. Ibibless ka ng Panginoon. Paano ka ibibless ng Panginoon? With His favor. Naalala mo yung Exodus chapter 19, 5 to 6, nung sila po'y naglalakbay pa sa wilderness. Exodus 19, 5 and 6, ang sabi niya, now if you obey me fully and keep my covenant, then out of all the nations, you will be my treasured possession. Sabihin natin, treasured possession. Although the whole earth is mine, sabi ni Lord, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites. Tingnan natin yung Deuteronomy chapter 6, 24 and 25. Isulat po ninyo ha, kasi mamaya pwede nyo basahin ulit. Deuteronomy chapter 6, 24 to 25. The Lord commanded us to obey all these decrees. Nire-reiterate. And to fear the Lord our God, so that we might always prosper. Paano raw po tayo lagi magpa-prosper? Sa pamamagitan ng pagsunod at pagkatakot sa Kanya, so that we might always prosper and be kept alive, as is the case today. Verse 25, and if we are careful to obey all this law before the Lord our God, as He has commanded us, that will be our righteousness. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi ka lang napagpala ng Panginoon dahil sa pagkatakot ng pagsunod sa Kanya, kundi magiging matuwid tayo